Hello po sa inyong lahat, it's me, Sheka. Sa video po na to, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba nakuha ang mama, mga kapatid, tiya at pinsan ko dito sa Japan. Pag-uusapan po natin ng kaunti ang tungkol sa iba't ibang klase ng visa sa Japan at kung paano natin pwedeng makuha ang ating mga pamilya o kamag-anak para bumisita, mag-aral o magtrabaho dito sa Japan. At syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at click on the notification bell para lagi kayong updated kapag meron kaming upload tungkol sa buhay at kultura sa Japan at Japanese language lessons. At kahit nasan man kayo sa buong mundo, para sa sigurado at mapagkakatiwalaan na money transfer at remittance services, subukan niyo po ang Western Union. May libreng padala po para sa mga bagong magre-register, kaya para ma-avail niyo ang zero transaction fee, mag-register na gamit ang QR code na ito o ang link sa baba. Madali lang magpadala ng pera gamit ang kanilang mobile app at website at pwede pa rin kayong bumisita sa over 500,000 agent locations nila all over the world. Isa ang Western Union sa may pinakamataas na yen to peso exchange rate at pwede niyong kumpletuhin ang inyong transaction via bank transfer or over-the-counter sa kahit anong Lawson branch nationwide. Yung papadalhan nyo naman ay pwedeng matanggap ang pera through their bank account, cash pick-up sa mga partner agents, o kaya naman ay sa kanilang e-wallets tulad ng GCash, ShopeePay, Maya, GrabPay, Lazada, at iba pa. Of course, pwede rin magpadala ng pera mula sa Pilipinas, Amerika, Europe, o sa amang parte ng mundo papuntang Japan. Kaya't subukan nyo na din ang Western Union. Download using this QR code or yung link sa comment section or sa description box. So, paano nga ba natin mapapapunta sa Japan ang ating asawa, mga anak, pamilya, mga kamag-anak, at kaibigan? Maraming iba't ibang klase ng visa para makapasok at makapagstay ang isang foreigner sa Japan. Kung ikaw ay isang long-term visa holder tulad ng spouse or child of a Japanese, o kaya naman ay descendant of a Japanese tulad ng third-generation Japanese Filipinos, pwede kang magkaroon ng 1 year, 3 years, or 5 years visa at walang limit sa pagtatrabaho tulad ng mga permanent residents. Pwede mo ring imbitahin ang iyong anak o asawa sa Japan bilang iyong dependents. Ang mga dependent visa holders ay pwedeng magtrabaho ng up to 28 hours per week. Ang mga bata naman ay pwedeng mag-aral sa Japan at makakatanggap din sila ng benefits tulad ng monthly child allowance. Applicable din ito sa mga OFW sa Japan na may proper work visa. Yung may mga work visa tulad ng engineer or humanities visa, instructor visa, researcher visa, nursing care visa, at skilled worker category 2 visa, ay pwede rin kunin ang asawa at mga anak nila via dependent visa. Narito ang iba't ibang industries at mga trabaho under SSW visa or Specified Skilled Worker visa, pero category 2 visa holders lang po ang pwedeng makakuha ng mga anak at asawa papuntang Japan. Take note na asawa at mga anak lang po ang pwede under dependent visa. Paano naman mapapapunta ang ating mga magulang at mga kapatid sa Japan? Well, pwede niyo pong imbitahin ang inyong mga magulang, kapatid, at mga kamag-anak up to 3rd degree tulad ng lolo, lola, mga tiyo at tiya, at mga pinsan sa pamamagitan ng short-term visa or visiting relatives visa at pwede silang magstay ng up to 90 days sa Japan. Pwede nyo rin pong imbitahan ang inyong mga kaibigan at distant relatives sa pamamagitan ng Visiting Friends Visa. Kailangan nyo lang po ng proof of relationship tulad ng photos, conversations, or emails kung kayo yung inviter or guarantor nila. Pero tandaan nyo po na ang mga short-term stay visa holders po ay bawal magtrabaho sa Japan. Kaya mag-ingat po tayo dahil illegal po ang pagtatrabaho sa Japan kung wala po kayong proper work visa kahit na part-time job lang yan. Maraming gustong magtrabaho sa Japan dahil sa mas mataas na sweldo at sa ganda na rin ng bansang ito. Marami pong legitimate agencies ang continuously hiring at marami rin po kayong nakikitang mga job postings online. Pero mag-ingat po kayo dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay totoo at mapagkakatiwalaan. Marami na pong nabiktima ng mga peking agencies at ng mga taong nagpapanggap under legitimate agencies at nanghihingi ng pera sa mga aplikante. Wala pong placement fee papuntang Japan, kaya't magtaka kayo kapag hinihingian po kayo ng processing fee or placement fee during your application. At sa sobrang dami nga po ng gustong mag-Japan, hindi ganoon kabilis o kadali ang application at selection process. Kaya ang isa sa mga paraan para mas madali kayong makapagtrabaho sa Japan ay through student visa.
Kaya lang, medyo magastos po ang student visa dahil kailangan nyo talagang mag-enroll sa isang Japanese language school sa Japan at mag-aral. Pero habang nag-aaral kayo ay pwede kayong magtrabaho ng up to 28 hours per week. At habang nasa Japan kayo ay pwede kayong humanap ng kumpanya na magbibigay sa inyo ng work visa. Pero isa sa mga requirements para makapag-student visa sa Japan ay kailangan nyo munang mag-aral ng at least 150 hours na Japanese language lessons habang nasa Pilipinas kayo. Sulit ang gagastusin ninyo sa pag-student visa kung masipag at mag-aaral ng mabuti ang estudyante. Nakapag-student visa ang dalawang kapatid ko dito sa Japan at habang nag-aaral sila ay nagpa-part-time job din sila. Ngayon ay na-convert na ng isang kapatid ko yung student visa niya into work visa at nagtatrabaho na siya sa isang 5-star hotel sa Tokyo. Kung interesado po kayo na mag-student visa sa Japan or may kamag-anak kayo na gusto nyong pag-aralin sa Japan, mag-sign up lang po kayo sa link ng form sa baba para makontak namin kayo para sa iba pang mga detalye. Kung interesado po kayo na mag-aral o magtrabaho sa Japan, importante po na matutunan ninyo ang Japanese language. Kaya i-follow nyo na po ako sa aking Facebook page and YouTube channel para sa mga libreng Japanese language lessons. Para naman po sa mga naghahanap ng private group class, mag-o-open po kami ng lessons namin in the future, so sign up po sa link sa baba para makasama kayo sa waitlist. Hanggang dito na lang po muna ang video na to. Kung meron po kayong mga katanungan, leave a comment po sa baba at kung meron kayong mga requests para sa mga future videos natin, we're open for your suggestions. Thank you so much for watching this video and see you again sa susunod na video. Bye!